Mga kaibigan, maligayang pagdating sa ating espesyal na video ngayon. Sasama tayong muli sa isa sa pinakamalaking misteryo na nagaganap sa isang simpleng lugar, ang playground ng Alphamart. Kabaliktaran ng saya at ligaya ng araw, lumilitaw ang isang multo ng isang batang naglalaro hanggang sa hindi na ito makapagpaalam. Sa araw, makikita natin ang mga bata na masayang naglalaro sa munting playground ng Alphamart. Punong-puno ito ng tawa at sigawan, tila walang humpay na saya. Subalit, kapag sumapit ang dilim, isang kahilera ng horror ang lumalaganap sa lugar. Nakakatakot ang mga tunog na naririnig, ang malalamig na hangin na dumaraan, at ang misteryosong multo ng isang batang naglalaro na palaging nag-aabang sa playground. Sa mga nakakita na, takot at haka-haka ang kanilang naramdaman. Ano nga ba ang kwento sa likod ng multo na ito? Ayon sa mga kwento ng mga residente, ang multong ito ay isang batang naglalaro na tila hindi makapagpaalam. Ipinagtataka ng mga tao kung ano ang nagpapanatili sa kaniya sa lugar na ito. Hanggang ngayon, walang nagtatangkang magtangkang hanapin ang kasagutan. Ibinahagi rin ng ilan sa mga residente ang kanilang mga personal na karanasan sa pagpapakita ng multo. Ang takot at pangamba na nararamdaman, pati na rin ang pag-aalinlangan sa liwanag ng araw. Ang mga kaganaping ito ay nag-iwan ng malalim na pagmamarka sa kaisipan ng mga nakasaksi. Haharapin natin ang hamon na tuklasin ang misteryo ng batang multong ito. Samahan ninyo ako sa pagsisiyasat ng mga kakaibang pangyayari at pagdiskubre ng kwento ng batang multo na lumilitaw sa playground ng Alphamart. Ngayong gabi, handa ka na ba sa isang nakakatakot na kwento? Ito ay tungkol sa isang multo sa ref sa isang Alphamart. Naglalakad-lakad ang multo ng isang babaeng namatay sa aksidente. Ang kanyang ulo ay tila bit-bit ang nakakatakot na lihim. Sabay-sabay nating tuklasin ang kanyang kwento. Sa isang maingay na daan, may isang babaeng naglalakad patungo sa isang Alphamart nang bigla siyang maaksidente. Siya ay namatay agad-agad. Ngunit ang kanyang multo ay nanatiling nakatira pa rin sa ref ng Alphamart. Simula noon, madaming nakakakita sa kanya. Hindi lang pala sa ref ng Alphamart nakatira ang multo ng babaeng namatay. Napapakalat din siya sa ibang lugar. Kahit saan ka magpunta, hindi mo alam kung makakasalamuha mo siya. Sa bawat pagkakataon na makikita mo ang multo sa ref ng Alphamart, maririnig mo rin ang kaba at takot na dala ng kanyang presensya. Ngunit mas nakakatakot pa ay ang lihim na tila bit-bit-bit-bit niya kasama ng kanyang ulo. Paano kaya mag-ingat sa pagbabalik ng multo ng babaeng namatay? Siguradong magiging delikado ang sitwasyon. Hindi mo alam kung kailan mapapakita ang multo at kung mayroon siyang balak gawin. Sa oras na ito, nararamdaman ko na ang presensya ng multo. Hindi ko alam kung anong balak niya sa akin at kung matatapos ko pa itong kwento. Hanggang sa muli kong makita ang multo. Ako si Marco, isa akong bagong empleyado dito sa Alphamart. Ngunit may isang bagay dito na hindi ko kayang unawain o maintindihan. Sa tuwing tumatanggap ako ng resibo, palaging may numerong sumusulpot at tila ginugulo. Ang isipan ko, nakakakilabot. Kasi may naririnig akong boses. Sabi pa ng boses na yon, siya raw ang manager na pumanaw at tila iniimbita ako sa kanyang opisina. Dagdag pa nito, Marco. Ako si Mang Juan. Alam ko ang lihim na nangyari sa akin. Gusto ko lang malaman mo, swerte ang numerong nakasulat sa resibo mo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Mang Juan, pero isang gabi, narinig ko siyang bumabalikat. Salamat Marco, nararamdaman ko ang kapayapaan. Pero ingat ka. May ibang multo dito na hindi gaanong kasundo o sa madaling salita galit sa tao. Isang araw, nahanap ko ang sarili ko sa resibo. Ang numerong ito ang huling numerong nakita ni Mang Juan. Anong koneksyon ko sa kanyang nakaraan?